Mga kabantay, balik ta sa itong programang Ang Balaod ug ang Katawhan. Karon, atong hisgutan ng kaning mass corruption scandal. Og ngano nga naghinay og nanggawas ang atong mga investors. Sumala sa mga economic og business articles mga ba. Kani mga investors, no, they do not react to politics. Kani mga investors mutanaw ni sa politiko, no, mga unsay lihok sa dagan sa gobyerno sa politics. Ang ilaha lang risko, they react to risk mga kabantay. Kung taas ra gani kayo ang risko sa pag-invest sa Pilipinas karon, murag di na lang sila mo invest. Adto na lang sila sa laing nasod. Unsa may tan-awon sa mga investors. Number 1, the rule of law. Ilang tan-awon kung ang atong balaod ba friendly sa investors ug makakuan sila kana makasalig sila sa atong rule of law. Atong klarohon mga kabantay. Philippines has one of the most comprehensive legal mechanisms in the world. Sa tibuok kalibutan. Ang problema ra jud nato mga kabantay. Kaning aspeto sa enforcement. In principle, Philippines has one of the best legal structures. Kung sa balaod lang ang tanawon. But when it comes to implementation, ngara ta na sangit mga kabantay. The rule of law, pabor sa investors, ang enforcement niini dili. Ang predictability mga kabantay. Predictable ba ang dagan sa toang nasod karon? Is there a sense, no, of growth or improvement sa toang mga leaders karon? Mga kabantay, I'll be bold enough to say the only thing predictable about our nation karon is the mass corruption. Left and right, corrupt. Ikatulo mga kabantay, ang mga investors mutanaw og accountability. Kaniagi naghisgot ta aning issue sa kaning Independent Commission on Infrastructure, ang ICI. Hangtod karon, wa pa joy mga dagkong big sharks ang nadakpan aning ICI. Daghan ra sila na file nga kaso pero wala pa jud na sugod og pagdakop, no? Maybe si Diskaya lang. Si Atong Ang nagsugod na sad pero dili pa jud ingon comprehensive mga kabantay. Why? Nang ingon ko ana. Nagdakop pa sila karon but at the end of the day, the problem of corruption still subsists. Naagi hapon mga kabantay. Ikaw sad kuno mga kabantay, kung panalitan usa ka bilyonaryo in US dollars, ang makit-an nimo pirmi sa tong news, corruption nga ri, corruption nga to, corruption nga ra. Aray ko. Wala pa'y tarong nga nadakpan, wala pa'y klarong kaso nga gisangat, but corruption. Ang tendency na lang niini mga kabantay, madelay o mulayas ang mga investors sa pag-invest sa Pilipinas. Ang epekto niini mga kabantay dili lang sa kompanyas, no, mga companies. This results in the delay of infrastructure. This results in the delay of possible workforce. Mohinay ang trabaho. Mohinay ang ekonomiya. Unsa may epekto nini mga kabantay? Maglisod og mohinay ang ordinaryong Pilipino. Karohon na sad ni nato mga kabantay.
ang kaning nga issue manggod, this is not cost, dili ni sala sa katawhan. Dili ang problema, dili Pilipino ang problema ni ini. Dili ang katawhan ang dapat sad-an nga nihinay ang trabaho, nihinay ang atoang investment. Ang tinuod, mga kabantay, dapat ang mutanaw nga ang pagkulang sa accountability sa ato mga leaders karon. I can't help but put the blame on them. Sige silang pangurakot, ang nahitabo na lang ni atras ang atong investor.